Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila, sumunod sa bawat utos, at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Sa pagbabalik ni Vikir, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga naghaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Ganap nang nagbago ang laban, dahil nabayaran na ang kasalanan, naging walang silbi ang sumpang indulgence. Sinamantala ang sandali, itinaas ni Vikir ang kanyang kumikislap na pulang talam habang naglabas ng desperadong sigaw ng pagtutol ang demonyo, ibinagsak ni Vikir ang kanyang sandata ng buong lakas, at naputol ng malinis ang ulo ni Bartholomew mula sa katawan nito. Lumipad ang ulo sa ere, nag-iiwan ng dugong bakas, bago bumagsak ng malakas sa maalikabok na sahig ng hukay. Gamulong ito hanggang sa tumigil sa paanan ng isang maliit ngunit di inaasahang pigira. Mula sa gilid ng hukay, tumingin pababa sina Vikir at Dolores, at isang bagong kilabot ang damaloy sa kanila, nakatayo sa ilalim ng hukay, sa tabi mismo ng pugot na ulo ng Demon Lord, ay ang kanilang kaibigan, si Sinclair. Parehong napalingon sina Dolores at Vikir, mga mukha nilang puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla, habang nakatingin kay Sinclair, ngunit ang Sinclair na nakatayo roon ay hindi ang masayahing kaibigang kilala nila, ang kanyang mukha ay natatakpan ng madilim na anino, at ang kanyang presensya ay hindi maipaliwanag habang nakatingin sa ulo ni Bartholomew. Ibinunyag niya kung paano siya nakapasok sa vault, ipinaliwanag ni Sinclair na noong una, pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat. Pagkagising mula sa isang kakaibang tulog, natagpuan niya ang sarili na pinapanood ang isang di kapanipaniwala at nakakatakot na laban, isang malahalimaw na nilalang na may ulo ng baboy ang nakikipaglaban sa kaibigan niyang si Dolores, na nababalot ng maliwanag, at sa misteryosong Night Hound. Mula sa pinagtataguan niya, nakita niyang tila nanlupaypay ang halimaw matapos tumanggap ng isang napakalakas na atake mula sa Night Hound, at unti-unti itong bumalik sa pagiging tao. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, nakita niyang walang pag-aalinlangang ibinaba ng Night Hound ang kanyang espada, pinugutan ng demonyo sa isang malupit at walang awang pagpatay. Gamulong ang naputol na ulo, umaagos pa ang dugo, hanggang sa tumigil ito sa mismong paanan niya. Sa nakakakilabot na sandaling yun, tumama sa kanya ang katotohanan, hindi yun panaginip, kundi malamig at brutal na realidad. Nakasilip mula sa bunganga ng malalim na hukay, tinititigan ni Dolores at Vikir si Sinclair, na nananatiling nakatigil, tulala sa matinding pagkabigla. Una pang nakabawi si Dolores, habang katabi niya si Vikir sa isip niya, ay hindi siya makapaniwalang tinanong kung bakit naroon si Sinclair. Naalala niya ang kanyang plano, binigyan niya ito ng tsaa na may pampatulog, tiniyak niyang tulog ito, at ipinadala siya kasama si Piggy pabalik sa academy, kaya imposibleng naroon si Sinclair sa vault. Habang pilit pa ring inuunawa ang nakakatakot na eksena, tumingin si Sinclair sa naputol na ulo at mahina niyang natanong kung ano ang nangyayari. Tumingin siya kay Dolores at sa Night Hound na sa gilid ng hukay, puno ng mga tanong ang isip, bakit sila magkasama ng Night Hound? Hinawakan niya ang kanyang ulo at muli niyang tinanong kung bakit pinatay ng Night Hound ang pinuno ng pamilyang Borgia. Nanginginig ang boses niya, puno ng takot, habang tinitingnan ang eksena, at mula sa pagitan ng kanyang mga daliri, kumikislap ang isang kakaiba at tiwaling-lilang liwanag sa mga mata niya, na nagtatanong kung bakit. Nang makitang tila guguho na ang kaibigan, dali-daling umakyat si Dolores sa hukay at hinawakan si Sinclair sa balikat. Nakiusap siya na huwag tingnan ang ulo at sa halip ay siya ang tingnan, na nangangakong ipapaliwanag ang lahat. Inamin niyang hindi niya alam kung kailan nagising si Sinclair at ano ang kanyang nakita.
Ipinaliwanag ni Dolores na ang taong ito ay isang demonyo na nag-aanyo ng tao. Kumislap ang nakakatatakot na lilang liwanag sa mga mata ni Sinclair, at ang mukha niya ay nag-iba sa matinding puot. Tinulak niya ng malakas ang kamay ni Dolores at nagsisigaw, sinasabing huwag itong lumapit. Nagulat si Dolores, walang masabi sa sobrang gulat. Mula sa gilid ng hukay, si Vicar, na nasa anyong Nighthound pa rin, ay tahimik na nagmamasid sa tensyonadong tagpo. Mabilis niyang napagtantong mapanganib na ang sitwasyon, binalaan niya si Dolores na anumang sandali ay magbubukas na ang pinto ng vault, kaya kailangan na nitong umalis. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang pag-aalala sa kaibigan habang tumingi siya kay Vicar. Maingat niyang sinubukang kausapin si Sinclair, sinasabing mapanganib manatili dito at nakiusap na umalis sila ng magkasama. Ngunit tumugon si Sinclair ng isang nakakakilabot na akusasyon, hindi ba't sila nga ang pinakamapanganib na tao sa lugar? Kung mananatili siya at isisiwalat ang kanyang nakita, hindi ba't magkakaroon sila ng dahilan para patahimikin siya? Nang nakitang lalo pang lumalala ang sitwasyon, pumagit na si Vicar upang protektahan si Dolores. Inako niya ang lahat ng responsibilidad at agad gumawa ng isang kathang kwentong paliwanag. Idineklara niyang siya ang pumatay sa pinuno ng pamilyang Borgia, at ang banal na santa ay walang alam sa plano dahil bihag niya ito, yan ang opisyal na salaysay na dapat nilang gamitin. Ngunit hindi nito napakalma si Sinclair, isang maliwanag na magic circle ang nabuo sa kanyang kamay, handa siyang lumaban. Naglalagablab ang mga mata niya sa galit habang diretsyong hinamon si Vicar. Tinatanong kung papatayin ba siya nito ngayon upang patahimikin. Sa harap ng biglaang banta, kumari pa ang isip ni Vicar, inaalala ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa babae, mula pa sa kanyang mga alaala bago ang kanyang pagbabalik sa nakaraan. Si Sinclair ay isang alamat, isang henyo at isang piling estudyante na misteryosong naglaho matapos magtapos, at hindi nag-iwan ng anumang marka sa kasaysayan, ngunit ngayon, sumasalungat ang malamig na impormasyong yun sa mga personal na alaala ni Vicar tungkol sa Sinclair ng timeline na ito. Ang masigla niyang pagbati, ang madali niyang pakikipagkaibigan kay Vicar, ang natatangi nitong ngiti, at ang malakas na alaala ng buong luha nitong tawagin siyang Hang, lubos na nagagalak na ligtas siyang nakabalik, dahil sa banggaan ng magkabilang katotohanan ito, napunta si Vicar sa isang madilim ngunit praktikal na pagdedesisyon. Tahimik niyang tinatanong ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin, dapat ba niya itong hayaang mabuhay, o dahil nagiging hadlang ito sa kanyang misyon, kailangan ba niya itong patayin dito mismo? Lumubha ang bigat ng hangin dahil sa hindi niya binibitawang pagnanais pumatay, ramdam ang panganib, napakuyom ng kamao si Dolores, bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha habang tinatawag ang pangalan ng Nighthound. Biglang naputol ang tensyon nang nagbukas ng dahan-dahan ang napakalaking pinto ng vault, bumubulwak ang maliwanag na ilaw sa madilim na silid. Habang bumubukas ang pinto, nakatayo pa ring handang lumaban si Sinclair, nakatutok ang kanyang magic circle sa sugatang Nighthound. Sa pintuan, naglitawan ang mga gwardya at mga alalay, isa sa kanila ang napasigaw sa pagkagulat, agad na kinilala ang kilalang kriminal, ang Nighthound. Nagkagulo ang mga gwardya, nagtatanong kung bakit nasa vault ang Nighthound, at agad na inutusan ang lahat na siguraduhin ang kaligtasan ng patriarka. Ngunit naputol ang kanilang sigawan ng isang malakas at mabagsik na boses ang sumigaw, nagtataka kung ano ang kaguluhan. Paglingon nila, nakita nilang papalapit si Damien de Borgia kasama ang kanyang mga tauhan, napatigil ang mga gwardya sa pagkabigla, paano ito nakarating doon. Nanlaki ang mga mata ni Damien nang makita niya ang kalagayan sa loob, bumagsak ang kanyang tingin sa nakapangingilabot na tanawin, ang dagwang, napugot na ulo ng kapatid niyang si Bartholomew, isang tahimik at mabigat na pagkilala ang dumaan sa ekspresyon niya, nagawa ng Nighthound ang pagpatay. Nanahimik si Vicar, habang inoobserbahan ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Damien, sinisimula ng huling bahagi ng kanilang plano, itinuro niya ang eksena at malakas na inihayag na nagkaroon ng asasinasyon, ipinalabas niya ang kanilang pinaunang kwento, kinidnap ng Nighthound ang santa at pinatay ang patriarka. Pagkatapos ay itinuro niya si Vicar, inutusan ng mga kawal na iligtas ang santa at arestuhin ang kriminal kaagad. Habang nakatuon ang atensyon ng mga gwardya kay Vicar, sinubukan itong tumakas, ngunit hinarangan siya ni Sinclair, nakataas pa rin ang kanyang magic circle, sinigawan niya ito, tinatanong kung saan ito pupunta. Huminto si Vicar at bahagyang lumingon, nagtagpo ang kanyang pulang mata at ang magulong tingin ni Sinclair, wala siyang sagot na ibinigay, sa halip, iniwan niya ito ng isang mahiwaga at huling paalala, nasa kanya ang pagpili kung ano ang makikita, maririnig, at paniniwalaan. Dahil wala ng oras, hinugot ni Vicar ang kanyang sandata at ibinaon ito sa lupa.
Sumabog ang isang malakas na pulang enerhiya, lumilikha ng makapal na usok na tumabon sa buong lugar, perpektong takip para sa kanyang pagtakas. Napaatres si Sinclair sa tindi ng puwersa. Nagkagulo ang mga gwardya, sumisigaw na naglaho siya at inutusan ng lahat na bantayan ang pasukan. Nang unti-unting mawala ang usok, naiwan si Sinclair na mag-isa sa winasak na hukay. Dahan-dahan niyang pinisil ang kanyang kamao, galit sa nangyari. Lumapit sa kanya si Damien sa gitna ng alikabok, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang, tinanong niya kung ayos lang siya. Binanggit niyang narinig mula sa punong butler na nakabalik na raw ang isa pang estudyante. Sa isip niya, na kung bakit hindi siya naabisuhan ng Nighthound tungkol sa pagbisita ng aling mga estudyante sa kanya. Hindi yun ang dapat niyang alalahanin, sinabi ni Damien na malapit nang isara ang buong lugar at inutusan siyang kumuha ng direksyon sa mga gwardya at bumalik na sa academy. Walang salita, tumalikod si Sinclair at nagsimulang lumakad palayo. Habang dumaraan ito, pinanood siya ni Damien, tahimik na nagtatanong sa sarili kung masyadong mabigat ang nasaksihan niya. Posible ito, batay sa kanyang nasaksihan na pinatay ang patriarka. Pagkaalis ni Sinclair, ibinalik ni Damien ang tingin sa malungkot na tanawin. Tinitigil niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid at mahina niya itong tinawag na kuya. Inalala niya ang napakalakas nitong kapangyarihan, isang taong umabot sa rurok ng kanilang pamilya at ng mundo, ngunit nauwi sa ganitong kamatayan. Pero ang taong tinitingnan niya ngayon ay hindi na tao. Habang sinusuri niya ang lawak ng pagkawasak, ang napakalaking hukay, ang durog-durog na vault na dapat sana'y di masira, may bagong katotohanang tumama sa kanya. Tinanong niya ang sarili kung kaya nga bang likhain ng mga ordinaryong tao ang ganitong eksena. Umuugong sa isip niya ang mga sinabi ng Nighthound, pinagtitibay ang katotohanang pilit niyang tinatanggihan. Tama, sapagkat ang kalaban ay isang demonyong may ganap at absolutong kapangyarihan, sa wakas ay naunawaan at tinanggap ni Damien ang nakatatakot na katotohanan, na ang kanyang kapatid ay tunay na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang demonyo. Habang nakatayo si Damien sa gitna ng guho ng vault, biglang napatigil ang kanyang mga iniisip dahil sa isang hindi inaasahang tinig, sinabi na siya yun. Nakatayo sa likod niya si Sinclair, malamig ang tinig at puno ng paninisi, tahasan niya itong inaakusahan bilang utak ng lahat. Sinasabing siya ang nagdala kina Nighthound at sa Santa Vault para lamang patayin ang patriarka. Nang narinig niya yun ay agad niyang hinawakan ang kanyang espada, at mariin niyang tinanong kung anong kabaliwan ang sinasabi nito, habang mabilis niyang binunot ang kanyang sandata at tinutok ang espada kay Sinclair. Lumitaw sa mukha ni Damien ang lubos na pagkalito at pagkagulat habang nauutal, hindi maituloy ang nais sabihin. May kumislap na alaala, isang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan, na nagtulak sa kanya na magkamali ng pagkakakilanlan, mahinahon niyang naitanong kung siya ba ang kanyang matagal nang nawawalang anak na si Juliet. Matapos ang ilang sandali ng masusing pagtitig, damaloy ang isang patak ng pawis sa kanyang pisngi nang tuluyan niyang maunawaan ang pagkakamali, kahit may pagkakahawig, alam niyang hindi ito ang kanyang anak. At doon ibinunyag ang katotohanan, ang estudyanteng kilala bilang Sinclair ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng kakapaslang pa lamang na patriarka, si Bartholomew ang kanyang kapatid. Kumikislap ang kanyang mga lilang mata sa nakakatakot na ningning habang lumilitaw ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, Sinclair Jew Bourgeois.